Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Kapitulo 15. Nang magkagayoy nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga Fariseo at ang mga eskriba na nagsisipagsabi, "Bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda, sapagkat hindi sila nangaguhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay?" At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, "Bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama at sa ina ay papatayin siyang walang pagsala. Datapwat sinasabi ninyo, sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay hain ko na sa Diyos, ay hindi niya igagalang ang kanyang ama, at niwalan ninyong kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isayas na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao." At pinalapit niya sa kanya ang karamihan, at sa kanila'y sinabi, "Pakinggan ninyo at unawain. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao." Nang magkagayoy nagsilapit ang mga alagad at sa kanya'y sinabi, "Nalalaman mo bagang nangagdamdam ang mga Fariseo pagkarinig nila ng pananalitang ito?" Datapwat sumagot siya at sinabi, "Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay." At sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag mo sa amin ang talinhaga." At sinabi niya, "Kayo baga na may wala pa ring pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nanggagaling, at siyang nangakakahawa sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumuso. Ito ang mga bagay na nangakakahawa sa tao. Datapwat ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao." At umalis doon si Jesus at lumigpit sa mga sakop ng Tiro at Sidon. At narito ang isang babaeng Kananea na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisigaw na nagsasabi, "Kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubha ng isang demonyo." Datapwat siya'y hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad
at siya'y pinamanhikan na nangagsasabi, "Paalisin mo siya, sapagkat nagsisisigaw siya sa ating hulihan." Datapwat siya'y sumagot at sinabi, "Hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel." Datapwat lumapit siya at siya'y sinamba niya, na nagsasabi, "Panginoon, saklolohan mo ako." At siya'y sumagot at sinabi, "Hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso." Datapwat sinabi niya, "Oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon." Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo." At gumaling ang kanyang anak mula sa oras na yaon. At umalis si Jesus doon at naparoon sa tabi ng dagat ng Galilea at umahon sa bundok at naupo doon. At lumapit sa kanya ang lubhang maraming tao na may mga pilay, mga bulag, mga pipi, mga pingkaw, at iba pang marami. At sila'y kanilang inilagay sa kanyang mga paanan, at sila'y pinagaling niya. Ano pat nangagtaka ang karamihan nang makita nilang nangagsasalita ang mga pipi, nagsisigaling ang mga pingkaw, at nagsisilakan ang mga pilay, at nangakakakita ang mga bulag, at kanilang niduwalhati ang Diyos ng Israel. At pinalapit ni Jesus sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa karamihan, sapagkat 3 araw nang sila'y nagsisipanatili sa akin at wala silang makain. At di ko ibig na sila'y paalising ng ag-aayuno, baka sila'y manganglupaypay sa daan." At sa kanya'y sinabi ng mga alagad, "Saan tayo makakakuha rito sa ilang ng sapat na daming tinapay na makabubusog sa ganyang lubhang napakaraming tao?" At sinabi ni Jesus sa kanila, "Ilang tinapay mayroon kayo?" At sinabi nila, 7, at ilang maliliit na isda. At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa. At kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda, at siya'y nagpasalamat at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad, at ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. At nagsikain silang lahat at nangabusog, at pinulot nila ang lumabi sa mga pinagputol-putol na 7 bakol na puno. At silang nagsikain ay 4,000 lalaki, bukod ang mga babae at mga bata. At pinayaon niya ang mga karamihan at lumulan sa daong at napasa mga hangganan ng Magdala.